Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. This is EJ Morse. Welcome to my channel once again. At maraming salamat for joining me today. Sana nasa maayos kayong kalagayan, lalong-lalo na ang ating mga kababayan sa lahat ng panig ng daigdig na nagtatrabaho at nagpapakahirap para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kumusta na rin diyan sa ating mga kababayan sa The Hague, sa the Netherlands? Sana ay easy lang at cool lang tayo. No? Alam kong may mga supporter, may mga supporter sila si Digong Duterte at may mga anti-Duterte din naman. Pero ang atin lang, since nandiyan na yan, payapa lang po. Kulang tayo at matatapos din yan. Tayo naman ay neutral. So kung sa tingin natin nagkakaroon ng pagtatalo-talo, ay wag nating kakalimutan na tayo mga pare-parehong mga Pilipino. Wag natin pag-awayan ang mga bagay tungkol sa politika dahil lahat naman ng yan ay malaki ang pinakinabang dito sa ating bayan. Ang hindi po natin nare-realize, yang mga malalaking politicians na yan, kahit papaano nagpasasayan sa ating mga kayamanan dito sa Pilipinas. So, hindi po tayo dapat umiyak dahil kung meron silang pananagutan, ay dapat managot sila. Kung ma-dismiss man ang kaso at mapawalang sala, so be it. Ang atin lang, wag po natin pag-away-awayan ang mga politicians na yan, ang mga public servants na yan, dahil kahit ano mangyari sa kanila, ay kagagawan din nila. Okay? So, dito po sa ating mga bago lang, dito sa ating channel, kindly subscribe at paki-hit na rin yung notification bell at like button at baka pwede natin i-share sa ating mga kakilala, mga kaibigan at kamag-anak para marami makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapang topic dito sa ating munting channel. Okay? At yung ating EJ Morse prayer. As usual. So, ito na po. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, hindi namin kayo tatantanan. Okay, yan po. Gaya ng sinabi ko kanina, kulang po tayo mga Pilipino na saan mang dako ng Pilipinas at dako ng mundo kayo naroon ngayon. Ang ating pinagdaraanan ngayon at lalong-lalo na itong kaso na kung saan ay nadala na nga si former President Digong Duterte diyan sa the Netherlands, ay okay naman po na magpakita tayo ng suporta, magkabilang panig. Pero gaya nga na sinasabi ko, gaya na rin dito sa aking prayer, ang mga public servants po ay dapat ready sila sa mga ganyang event sa kanilang buhay. Hindi po natin kailangan iyakan ang mga public servants na yan. Dahil ang lalaki po ng pakinabang yan. Bago po matapos ang mga ang mga termino niyan, ang lalaki po ng mga pakinabang yan. Kaya hindi po tayo karapat-dapat umiyak sa mga yan dahil mas nakakaiyak po ang sitwasyon ng ating mga OFW. Sa totoo lang po, intindihin niyo po ang sarili-sarili niyong mga buhay. Dahil mas nakakaawa po tayo. Yan po, napakayayaman na yan. Wala na pong iintindihin sa buhay yan. Mula sa kanya hanggang sa kaapu-apuhan niya. Hindi na po maghihirap. Ngayon, kung may nagkaroon man siya ng kaso, sabi ko nga, hindi po kagagawa ng ibang tao yan, kundi kagagawan din nila. Pero ang kagandahan nito, ay binibigyan natin sila ng tsansa, patunayan kung sila ay guilty or not guilty. Pero kung tayo po ay mag-aaway-away na kapwa Pilipino, hindi na po kailangan, wag na po. Mas kaawa-awa po ang sitwasyon ng common
tao or yung ating mga mamamayang Pilipino na nasa pangkaraniwang buhay lang. Ito pong mga ito ay grabe pakinabang sa gobyerno natin. Grabe po sa laki ng pakinabang ng mga yan. Lalong-lalo na yung pwesto ng presidente. So kung meron man silang haharaping kaso ngayon, ay harapin nila ng maayos, patunayan nila kung guilty sila or not. Yan po ang dapat manaig. Yung korte na magliliti sa kanila. Pero para iyakan natin, para pagdusahan natin, pagpuyatan, pagpaguran, ang inyong pagpapakita ng suporta ay nasa sa inyo yan. Pero I don't think it's necessary. Mas malalaki po ang pakinabang ng mga yan nung sila ay nasa pwesto. Hindi po natin sinasabing, hindi po tayo nagbibintang na nagnakaw sila, pero ang sabi ko, malaki po ang pinakinabang nila nung sila ay nasa pwesto. Ngayon, yung kung may nakaw man o hindi, tingin ko kasama na yan diyan sa ICC na mga kaso na pag-uusapan. Kaya antayin na lang po natin. Wag po tayo magpakahirap, magpakapuyat, magpakapagod, gumastos para lang magpakita ng support sa mga politicians na ang laki-laki ng ipinakinabang, uulitin ko, ang laki-laki ng pakinabang sa kaban ng bayan, sa kayamanan ng mamamayang Pilipino. Kaya po, mula nga sa kanya hanggang sa apo-apuhan niya, hindi na po maghihirap. So anyway, nasa sa inyo po yan. No? Ang akin ay reminder lang na mas maganda siguro, whether pro or anti-Duterte kayo, intindihin natin yung ating mga sariling buhay. Pakita tayo ng support minsan, pero yung magpakapagod ka, magpakapuyat ka, nasa sa inyo na yan. Anyway, ang topic po natin ay related naman dyan. Ito pong si Alan Peter Cayetano, senador ng bayan, ay may mga binanggit sa kanyang video, sa kanyang TikTok, I think, na hindi siya pabor doon sa pagkakahuli or ang ginawang pag-aresto kay Digong Duterte. What? May mga sinasabi siya na masyadong minadali. What? At masyadong wala sa tamang proseso ang ginawang pag-aresto at minadaling maisakay sa eroplano at ilipad papunta doon sa dahig sa the Netherlands. Ang sa akin naman po, bilang isang observer, isang common tao na may sariling paniniwala at may sariling understanding doon sa mga nangyari, nung time na si Digong Duterte ang presidente, mahirap sabihin na ito yung mga sinasabi ng mga supporter at mga tagahanga ni Digong Duterte na illegal ang ginawang pag-aresto. What? Hindi binigyan ng due process. What? Yan ang sinasabi nila. Of course, ako naman, bubueltahan kita. Hindi naman dahil sa ako ay kontra talaga kay Duterte. Kasi nung time nga na nakaupo yan, sabi ko nga, dahil since ako ay pro-constitution, kung sino ang nakaupo, sinusuportahan ko. At noong una, nung kasalukuyang gobyerno ni Digong Duterte, hindi ako naniniwala doon sa mga patayan-patayan dito. Patayan doon, patayan dito. Akala ko naman, ano lang yan? Yung talagang mga, kumbaga kung tawagin ay ano lang yan, pakonti-konti kung saan-saan. Yung, hindi ganun kalawak ang patayan na nangyayari. Akala ko nun bali-balita lang. Kaya lang, habang tumatagal, habang dumadami ang balita, kasi during that time, talagang ang hirap makakuha ng tamang information. Kasi parang sakal ang mga pulis, sakal ang media, hindi masyado makapag-report. Sa paniniwala ko, ay merong takot nung mga panahon na yan. Kaya hindi rin masyadong na-expose. Hindi katulad ngayon na nung wala na sa pwesto si Digong Duterte, ay talaga naglabasan ng totoo. So na-realize ko na hindi pala
talagang hindi pala kwento lang yung sinasabing yung EJK or yung extrajudicial killings. Talaga palang napakadami. At isang mataas na opisyal ng PNP ang nakakwentuhan ko, hindi ko na pwedeng sabihin ng pangalan, na totoo daw talagang halos aabot daw talaga more or less ng 30,000 plus yung mga namatay. So, ibig sabihin, may pinanggagalingan talaga yung usap-usapan na umaabot 30 plus thousand yung mga namatay. Kasi itong nakausap ko, hindi basta-basta opisyal ito. Nasa doon siya sa mataas talagang posisyon. Para magsabi ng ganyan na figure, akala ko kasi nung una, walang pinaguhugutan yung numero na yan. So bukod pala dyan sa mga kontra sa EJK na yan, doon sa mga progresibong grupo na nagsasabi na meron talagang pinanggagaling 30,000 plus. So nung una, pumapasok lang sa tenga ko yan at lumalabas sa kabila. Pero nung makausap ko yung opisyal ng pulis, na siya mismo ang nagsabi na ganun daw kadami talaga. Oh, no! So nakumbins ako na sabi ko talaga palang may ginawang hindi maganda yung nakaraang rehimen. So ngayon, again, itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Cayetano, na hindi nabigyan ng tamang proseso, hindi nabigyan ng due process yung pag-aresto, ay mas papanig ako doon sa mga lawyer na nagsasabi na tama ang ginawang proseso. Pangalawa, meron na palang lumabas. Kasi ang sinasabi niya, wala na raw tayo sa jurisdiction ng ICC. Meron naman pala talagang maaga pa, mga nakaraang panahon pa, meron ng ruling ang Supreme Court na 15-0 ang kanilang boto na nagsasabi na ang Supreme Court, ang ICC ay meron pang jurisdiction dito sa Pilipinas doon sa mga krimen na nagawa prior doon sa withdrawal o yung pag-atras natin, pag-withdraw ng ating membership sa ICC. So, klarong-klaro na itong mga iniimbestigahan pala ay prior doon sa withdrawal. Na kung saan, meron tayong meron tayong kasapi tayo dyan at pumirma tayo dyan sa tinatawag na Rome Statute. So, sa tingin ko, bilang isang layman, ay merong karapatan pa talaga na gumalaw at mag-imbestiga itong ICC dito sa Pilipinas. Nag-join tayo Nakisali tayo. Sinabi natin, sali kami dyan. Pag nagkaroon ng malaking krimen dito sa Pilipinas, pwede kayong makialam, pwede kayong mag-imbestiga. Ang problema nga lang, nung 2018, nag-pull out si Digong Duterte. Dahil nga, siguro napapansin niya, na iisip niya na mukhang delikado akong kasuhan dito. Kasi nga, yun nababalita na marami nang natutumba, marami pinagpapatay, may mga batang maliliit na nadadamay. Isipin nyo, pati 4 years old na bata na damay. Meron pa yatang mas bata doon. Merong isa, yung Kian yata yun, nagmamakaawa doon sa pulis, na meron pa siyang exam bukas. Hindi rin pinatawad. What? Pinatay din. Nakita pa yung nung kunin siya ng pulis. Although hindi naka-uniform yung humila sa kanya. Kitang-kita sa CCTV yun. Kikilabutan ka talaga sa mga istorya na yan. Kikilabutan ka. Kaya hindi ko rin maintindihan. Bakit yung mga supporters ni Digong Duterte, yung mga naging kaibigan ni Duterte, ay parang mga bulag. Parang wala silang nakikitang kasalanan. Napakalinis ni Digong Duterte sa kanila. Hangang-hanga sila kay Digong Duterte.
Although sa tingin ko talagang may charisma yung mama. Sa tingin ko, pag naging kaibigan mo to, talagang hahanga ka rin sa kanya. At dahil nga sa kanyang charisma, yung kanyang pagpapatawa, yung kanyang yung kanyang pananalita na pang common tao, alam mo yung lingwahe niya, talagang panglansangan. Bibilib ka. Pero kung hindi ka talagang maingat, hindi ka masyadong nag-iisip, yun nga, baka mainganyo ka na maging supporter ka ni Digong Duterte. Hahanga ka sa pagiging practical niya, yung pagiging down to earth niya, yung pagiging cowboy niya, kung tawagin natin. May ganun siyang karakter eh. Kung tawagin natin cowboy, di ba? Tsaka, sa tingin ko talagang ganun siya personally, yung makipagkaibigan, ibang klase. Normal, nakala mo, nasa ano lang kayo, na magkakaibigan lang kayo sa lansangan. Ganon yung style niya, pati pananalita niya. Huling-huli niya yung mga tao. Kuhang-kuha niya yung suporta. In siya dun sa mga tao. Kaya lang, mga kababayan, isipin din po natin. Tingnan natin yung practical side. May nangyari bang krimen o wala? Yes, kaibigan niyo siya. Yes, hanga kayo sa kanya. Yes, believe kayo sa pakikisama niya. Pero mayroon bang krimen na nagawa? Kasi obvious na obvious may nangyaring krimen halos sa buong Pilipinas nung panahon na siya ang presidente. At hindi natin pwedeng ignorin yan. Hindi po pwedeng baliwalain natin yan dahil sa karisma ni Digong Duterte. Pero hindi man natin siya hinahatulang kagad na guilty. Kaya lang, isubmit niya ang sarili niya. Isubmit niya ang sarili niya diyan sa ICC dahil sila pa ang may karapatan mag-imbestiga dyan. Sinasabi nga doon sa Supreme Court ruling na under pa tayo, may jurisdiction pa sila hanggang doon sa panahon na nakapag-pull out tayo ng membership natin. Again, sasabihin ko, hindi ko sinasabing guilty na siya. Pero ang tinatanong ko, may nangyari bang krimen? Mga krimen nung panahon na siya ang presidente. Hindi ba napakalawak nung nangyaring mga patayan, napakalawak ng mga patayan nangyari nung panahon na yon. Sino ang dapat managot doon? Hindi naman po pwedeng mga pulis lang. Hindi naman po pwedeng si Bato de la Rosa lang. Hindi naman po pwedeng hinto na doon sa level ni Bato de la Rosa yan. Dahil ginawang policy ng state yung patayan na yan. Ginawang policy. Policy of the state. Wow. Na pag ikaw ay involved sa drugs, tatay na. Nang galing mismo sa bibig ni Duterte yan. Kaya ako nasasabi. What? Anyway, humaba ako pero pakinggan natin yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. We all know that. And he explained his systemic approach to the drug problem na relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. So, yan yung stand ni Alan Peter Cayetano. Well, naintindihan natin siya dahil talagang siya ay close sa mga Dutertes. Hindi natin siya masisisi, pero iba yung stand natin. And we have the right to speak our mind also kung ano yung paniniwala natin. At bilang kontra dyan, eto naman ang sinabi ng isang familiar sa ICC process or ICC laws na I think itong taong ito, itong lawyer na to ay somehow ay nakapag sit down sa mga pagdinig at saka nakapag-aral tungkol diyan sa
Rome Statute. So, pakinggan natin naman yung kabilang side para maintindihan natin kung ano ang pinanggagalingan, ano ang legality nung pagkaka-aresto dito kay Digong Duterte. Per the Rome Statute, the custodial state must bring him to a local court, right? In this particular case, I think the PNP served the warrant of arrest and turned over custody to the international Interpol. police. Right now, the international police has to bring them to a member state's local judicial authority to determine the validity of the arrest. So I think strategically what they did was, considering that we're not a member state, the ICC and the Rome Statute no longer rules, no longer binds us, then the more strategic and legal thing to do, and the safer thing to do, I think, is to bring them to him already directly to Netherlands, check with the local courts there before bringing him to the detention facility of the ICC. So were any of Mr. Duterte's human rights violated in the process? My humble legal opinion is no, because he was read his rights. The warrant of arrest was given to him eventually because, arresting officers don't have to have it in their pocket all the time. His lawyers were announcing that there was a TRO. I think that was unethical, right? Pinangungunahan yung Supreme Court. But regardless, wala namang nailabas sa TRO till 11:03. Even today, the Supreme Court said categorically that they were not able to establish a clear right. What is a clear right being violated when you are being served a legitimate warrant of arrest, which, by the way, the Supreme Court said in a 15-0 decision that the ICC still has jurisdiction over the Philippines for crimes that happened prior to the withdrawal, which are the indicative dates in the complaint. But Okay. So ako, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino na alam ko ang nangyari nung mga panahon na yan, nung panahon na nakaupo si Digong Duterte, alam naman halos lahat ng mamamayang Pilipino yan. Nung panahon lang na siya ang nakaupo ay talagang natakot ang mga tao. Talagang siya, strongman. Pati ang mga kalaban niya sa politika. Nandiyan dyan sa matataas na posisyon na takot. Mga mayor tumutumba. Isipin niyo yan. May mga drug lords na tumutumba pero may mga mayors, may mga opisyal din ng gobyerno na natumba. At meron pa dyan nagsasabi na pinagbintangan siya na hindi naman totoo siyang drug lord at nagtago nga sa Amerika ng matagal. So ibang kwento naman yon. Pero ganon ka-powerful. Ganon ang style ni Digong Duterte noong siya ay presidente. Kaya maraming natakot. Marami, kung ikaw siguro ay kaibigan niya, kung ikaw siguro ay family friend, o ikaw ay kasama sa kampo niya, tuwang-tuwa ka dyan sa mga nangyayari niyan. At alam mong hindi ka maargabyado at hindi ka mapapasama diyan sa mga itinutumba dahil nandoon ka sa kampo nila. Kaya ang sabi ko, ang hiling ko doon sa mga nagtatanggol kay Duterte, tingnan nyo rin yung kabilang side. Gustong-gusto nyo yung ginawa ni Duterte kasi nandoon ka sa kampo niya. Kakampi ka niya. At hindi kayo nagalaw noong mga panahon na yon. Pero tingnan nyo yung mga naging biktima. Tingnan nyo yung mga nasa kabilang fence na naargabyado noong mga panahon na yan. Tingnan nyo rin. Anyway, sa tingin ko, of course, sabi ko nga bilang layman, mas naniniwala ako dahil alam ko naman yung background, alam ko yung nangyari sa Pilipinas noong mga panahon na yan, mas naniniwala ako dito sa lawyer na nagsasabi na ang nangyari kay Digong Duterte ay legal at nasa tamang proseso. Okay? At eto pa. what? Bakit ba ang mga kampo ng pro-Duterte at anti-Duterte ay nagdidiskusyon tungkol dito sa pagkakahuli ni Digong Duterte? Samantalang, siya mismo ang nagsabi na ICC ba? Sabi niya, nang nasa kongreso siya. ICC ba
ma'am, sabihin mo na, through you, na pumunta na sila dito bukas. Imbestigahan na nila ako. Kasi ang tagal-tagal na niyan. Hanggang ngayon, naiinip na ako. Hanggang ngayon, wala pa. Sobrang tagal na yan. Bukas na bukas, pumunta na sila rito, imbestigahan ako at baka mamatay na ako. Hindi na nila ako maimbestigahan. Sabi pa niya, di ba? At, sabi niya, pag nakita nilang guilty ako, mabulok na ako sa kulungan. Sabi niya yun. Kaya nga, bakit pa tayo nagtatalo-talo dito? Siya na mismo nagsasabi, gusto niya nang pumunta ang ICC dito. At, imbestigahan na siya. Inip na siya. Ang tagal-tagal na daw na inaantay niya. Bakit itong mga supporter, ingay kayo ng ingay? At galit na galit kayo na hinuli at dinala sa dahig itong si Digong Duterte. Siya na mismo ang nagre-request. Request niya yan. Bakit sinisira niyo yung trip ng mama? Walang basagan ng trip. Trip niya yan eh. Sa totoo lang, trip ni Digong Duterte yan. Madala siya doon sa dahig, maimbestigahan siya, at pag napatunayan daw, mabubulok na ako sa kulungan. Doon na lang ako mabulok sa kulungan kung makitang guilty ako. So bakit tayo nagtatalo-talo? Kursunada ng mama. Ay nako. Anyway mga kababayan, abangan natin ang mga darating pang balita tungkol dyan. Pero, sinasabi ko nga, ito hiling niya to eh. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Dinier niya yung investigasyon doon sa Kongreso. Dinier niya na sinabi niya, bukas na bukas, papuntahin mo na ICC rito. Pagkatapos, noong aarestuhin siya ni General Torre, grabe, ilang oras yun. Ilang oras yun bago naisakay sa eroplano. Naisakay sa eroplano. Muntik na siyang hilahin, bitbitin, buhatin ni General Torre. Samantalang siya nagsasabi, inip na siya. Gustong-gusto niya nang imbestigahan siya ng ICC. Pero nung nandiyan na yung arrest warrant, yung aaresto sa kanya, nagkatagalan, ang daming alibay. Kesyo darating anak niya, kesyo walang warrant of arrest, kesyo hindi alam yung kaso niya, tinatanong daw niya, walang makapagsabi ng kaso niya, kung ano, saan daw siya dadalhin, bakit daw siya pinipilit. Ang dami. Inabot ng ilang oras yun na puro ganon, paulit-ulit ang kanyang diskusyon, ang kanyang pangangatwiran. Kasama ng mga lawyer niya. Samantalang, mga kababayan, Attorney Medialdia, Attorney Delgra, Madam Abansenya, request po yan ni Digong Duterte. Bakit kinukontra nyo? Walang basagan ng trip. Nandiyan na si Digong Duterte, masaya na yan. Yan ang gusto niya mangyari. Ayun talaga, kinukontra nyo pa. Parang si Bato de la Rosa. Nung mga nakaraang panahon, mga nakaraang buwan, sabi niya, oo, pag dumating ang warrant of arrest, make my day. Gusto mo, Trillanes, sumama ka pa, ikaw magposa sa akin. Ngayon, nangihingi ng tulong kay Chisidero. Wag daw siya pahuli sa ICC. Ay, naku naman, ang tatapang nyo. Ang tatapang nyo nung wala pa. Akala nyo kasi panaginip lang yan. Akala nyo pangarap lang yan. Akala nyo hindi mangyayari yan. Ito, nagkatotoo na. Hindi mahagilap yung mama nung inaaresto si Digong Duterte. Kesyo nasa bundok daw siya, kesyo gumagawa daw sila ng pleadings, etc. Ay nako. Pagkatapos,
tapang-tapang niya noong una, magpapaposes pa kay Trillanes. Ngayon, humihingi ng kanlong sa Senado. Humihingi ng tulong kay Chichi Escudero, itago daw siya. Ay, nako. Puro kayo dakdak. Ang tatapang nyo, pag malayo pa. Pag nandyan na, wala na, bahagang buntot. Ay, nako. Anyway, mga kababayan, hanggang dyan lang muna. Abangan natin yung mga darating pang developments. At, mga kababayan, doon sa mga bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe at paki-hit na rin yung notification bell, pati na yung like button. Paki-share na rin po para dumami tayo, para lumaki itong ating community at maraming makakarinig ng mga update natin dito sa ating munting channel. Thank you so much. At yung ating EJ Morse prayer, palalahanan natin lagi ang ating mga public servants. Baka sakaling magbago, baka sakaling magbaita ng mga ito, at kung hindi man, hindi natin kayang baguhin yung mga parating ng mga bagong public servants, mga bagong may elect, baka sakaling matauhan. Anyway, here goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Alright, thank you so much at magkita-kita tayo.